Invest 90W, tumataas na ang tsansang maging bagyo at posibleng lumakas pa para maging isang super typhoon category. Ano ang epekto nito sa ating bansa? Alamin. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authorities sa bansa. Para sa real-time updates ng ating panahon, i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel. Salamat sa inyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Martes, April 7, 2026 na po tayo. Narito nating update sa ating panahon. May panibagong namataan namang isang sama ng panahon na tinatawag nating Invest 90W ay kasalukuyang namataan sa timog silangan ng Guam. At sa nakalipas na ilang oras ay kapansin-pansin ang pagdami ng thunderstorm activity o convection sa paligid nito. Bagamat hindi pa ito ganap na organisado, ito ay nasa ibabaw na ng pagkainit ng karagatan. Isang kondisyon na pabor at posibleng paglakas para maging isang ganap na bagyo. Ayon sa iba't ibang weather models gaya ng GFS Global Forecast System, ACMWF o European Center Mid-Range Weather Forecast, CMC at AI Guidance, may iisa ng trend na lumalabas. Ang sistema ay kikilos pahilaga at pakanluran. Posibleng dumaan malapit sa Guam at Saipan sa pagitan ng Biyernes hanggang Linggo, at posibleng maging isang name storm pagsapit ng weekend. Bagamat may kaunting uncertainty pa, nagiging mas consistent na ang track at forecast nito. Ano ang impact nito para sa Guam at Mariana Island? Inaasahan na pagtaas ng ulan at pagbabago ng panahon. Posibleng maranasan ang malalakas na buhos ng ulan at hangin, at hindi pa natin sinasabing magiging isang super typhoon, ngunit tumataas na ang tsansa na maging isang malakas ang epekto nito sa mga dadaanang lugar. At narito ang magandang balita mga kababayan, sa ngayon wala pang indikasyon na direktang tatama ito sa ating bansa. Karamihan sa model ay nagpapakita na ito'y mananatili sa mas hilagang bahagi, kaya as of now wala itong direktang banta dito sa ating bansa. Mga kababayan, kahit wala pang direktang epekto ito, may isa tayong dapat bantayan. Ang malalakas na easterlies na dulot ng sistemang ito ay nagdadala ng long period swell at posibleng makaranas ng pagtaas ng alon sa ilang lugar dito sa Micronesia at maging sa silangang baybayin ng ating bansa. Paalala sa mga mangingisda, mag-ingat sa paglalayag lalo na sa eastern seaboard. Samantala, dito sa loob ng ating bansa patuloy ang mainit na panahon na umaabot sa 30 degrees Celsius na may isolated afternoon thunderstorm lalo na sa bandang Visayas at Mindanao. Ngunit sa kabuuan, nananatiling tuyo ang pattern ng ating weather system. Mga kababayan, ang Invest 90W ay nagsisimula pa lamang, ngunit malinaw na ito ay isang sistemang dapat bantayan, lalo na para sa Guam at karatig na lugar. Para dito sa ating bansa, manatiling kalmado ngunit alerto dahil sa ngayon wala pa naman itong direktang epekto dito sa ating bansa. Sa kasalukuyan, ang ridge ng high pressure area o HPA ang umiiral sa northern at central Luzon. Ang sistemang ito ay nagdadala ng mainit at tuyong panahon, ngunit maaari pa ring magdulot ng biglaang thunderstorm sa bandang hapon at sa gabi. Sa Metro Manila at sa buong bansa, ang lagay ng panahon ay partly cloudy hanggang cloudy skies. May isolated rain showers o thunderstorm. Dulot naman ito ng localized thunderstorm. Babala, posibleng makaranas ng flash flood at posibleng makaranas ng landslide kapag lumalakas ang thunderstorm. Ibig sabihin, mainit sa tanghali pero mag-ingat sa biglaang buhos ng ulan lalo na sa bandang hapon at sa gabi. At sa lagay naman ng hangin at karagatan, dito sa lugar ng northern at central Luzon, ang hangin ay light to moderate winds na may direksyon sa southeast hanggang southwest na may alon naman na 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay light to moderate winds na may direksyon from east hanggang northeast na may alon naman na 0.4 hanggang 1.5 metro ang taas. Paalala sa ating mga kababayan, ligtas sa kabuuan ang paglalayag ngunit mag-ingat sa thunderstorm. Para naman sa ating astronomical information sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 5:48 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6:09 ng hapon. Mga kababayan, malinaw ang sitwasyon ngayon. Ang HPA o high pressure area, mainit at tuyong panahon, at ang localized thunderstorm o biglaang pag-ulan sa bandang hapon at sa gabi. Ang resulta, matinding init sa tanghali at biglaang thunderstorm sa bandang hapon at mataas na ang chance ng lightning at heavy downpour. Para sa ating safety reminders, iwasan ang matagal na exposure sa init para iwas sa heat stroke at uminom ng maraming tubig, magdala ng payong panglaban sa init at ulan at mag-ingat sa kidlat at sa malalakas na ulan. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 23 verse 1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang.
Mga kababayan, sa gitna ng init ng araw at mga hamon ng buhay, may isang paalala ang Diyos, hindi Kanya pinababayaan. Ang talatang ito ay nagpapaalala na ang Diyos ay parang isang pastol na gumagabay at nagpuprotekta at nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kahit sa panahon na nagkukulang, pagod at pag-alala, siya ang ating sandigan. Kuminsan iniisip natin na kailangan nating kontrolin ang lahat, pero ang totoo, mas nagiging payapa ang puso kapag hinayaan natin ang Diyos ang manguna sa ating buhay. Kaya ang hamon ngayong araw, ipagkatiwala sa Diyos ang inyong mga alalahanin, manalangin kahit sandali at magpasalamat, magtiwala na siya ang nagbibigay ng iyong pangangailangan. Panginoon, salamat dahil ikaw ang aking pastol, turuan mo akong magtiwala sa iyo sa bawat araw. Ikaw ang aking lakas at kapayapaan. Salamat ng marami. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At yan po ang ating update sa panahon. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Ito ang PNN, Panahon News Network. Laging maging handa sa anumang pagbabago ng panahon. Para sa susunod na ulat, please like, share, and subscribe na kayo para lagi kayong updated dito sa Lagay ng Panahon. At yan po ang ating balitang panahon. Hanggang sa muling ulat panahon.